Yo, bago ang lahat, free shoutout tayo. Next video comment down below. Ngayon, kailan ba talaga babalik si Stephen Curry? Pangalawa, dapat ba siyang ibalik agad o pahingahin hanggang play-in? At pangatlo, si Kristaps Porzingis ba ang magiging pag-asa ng Warriors kung sakaling bumalik siya sa lineup? Kung babalikan natin ang expectations bago magsimula ang season, marami ang naniniwala na magiging contender ang Golden State Warriors. Dahil mayroon silang superstar na si Stephen Curry, isang player na kayang baguhin ang takbo ng isang laro sa loob lamang ng ilang minuto. Pero habang tumatagal ang season, unti-unting lumabas ang problema ng team. Una, inconsistency sa kanilang lineup. Pangalawa, injuries. At pangatlo, kulang sa interior defense at size. Dahil dito, ngayon ang Warriors ay nasa play-in range sa standings at mukhang mahirap na nilang habulin ang top 6 seed para sa automatic playoff spot. At dito napapasok ang pinakamalaking problema, ang injury ni Stephen Curry. Sa kasalukuyan, si Stephen Curry ay may tinatawag na patellofemoral pain syndrome o mas kilala bilang runner's knee. Ito ay injury sa knee area na nagdudulot ng pain kapag tumatakbo o gumagalaw ng mabilis. Malaking problema ito. At dahil dito, ilang games na siyang hindi naglalaro para sa Warriors. Ang mas nakakaalala pa, wala pang malinaw na timeline kung kailan siya babalik. Kaya ngayon, nahaharap sa isang napakahirap na desisyon ang Warriors coaching staff at front office. Ang tanong ngayon, ibabalik ba agad si Stephen Curry kapag gumaling na siya o pahihintayin siya hanggang sa play-in tournament? Ito ang tinatawag ng mga analysts na impossible question dahil kahit anong piliin ng Warriors, may malaking risk. Habang pinag-uusapan ang sitwasyon ni Curry, may isa pang pangalan na pinag-uusapan ng Warriors fans at ito ay si Kristaps Porzingis. Matapos siyang makuha ng Warriors, maraming fans ang naging excited dahil sa kanyang skill set. Si Porzingis ay isang 7-foot big man. Ito ang klase ng player na matagal nang kulang sa lineup ng Warriors dahil karamihan sa kanilang lineup ay small ball players. Kung magiging healthy si Porzingis, maaari niyang baguhin ang dynamics ng team. Ang problema naman kay Kristaps Porzingis ay ang kanyang health. Sa mga nakaraang linggo, may mysterious illness siya na naging dahilan kung bakit hindi siya nakakapaglaro. Sa katunayan, isa pa lang ang games na nalaro niya para sa Warriors. Kaya maraming fans ang nagdududa kung makakatulong ba talaga siya ngayong season. Pero may good news. Ayon sa mga reports, kasama na siya sa team travel na ibig sabihin ay posibleng malapit na siyang makabalik sa lineup. At kung mangyari iyon, malaking boost ito para sa Warriors. Kung babalikan natin ang sitwasyon ngayon ng Golden State Warriors, malinaw na nasa isang napakahirap silang posisyon. Kailangan nilang balansehin ang dalawang bagay. Una, ang health ng kanilang superstar na si Stephen Curry. Pangalawa, ang kanilang position sa standings. At habang nangyayari ito, umaasa rin sila na magiging healthy si Kristaps Porzingis para magbigay ng dagdag na lakas sa lineup. Kung mangyari na sabay na bumalik sina Curry at Porzingis bago ang play-in, maaaring maging dangerous team ang Warriors. Dahil kahit na nasa play-in sila, hindi sila magiging madaling kalaban. Kaya ngayon, isang napakalaking tanong ang kinakaharap ng Golden State Warriors. Ano ba ang mas mahalaga? I-push ang team para umangat sa standings? O siguraduhin na 100% healthy si Stephen Curry sa play-in tournament? Pero ngayon gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, dapat bang ibalik agad si Stephen Curry? O dapat bang pahingahin muna siya hanggang play-in? Comment nyo sa baba ang inyong sagot. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share para sa mas marami pang NBA updates at analysis. Peace out!